Yo, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat mga idol. So, i-share ko lang sa inyo yung duties and responsibilities ko dito sa aming planta. So, mag-checklist ako mga idol bilang isang maintenance technician. So, kasama yan sa duties and responsibilities. Hindi lang naman pagre-repair. Pagto-troubleshoot ng makina, ang ginagawa namin, syempre, yung kondisyon ng makina mga idol. So, i-checklist namin yung mga idol. Titingnan namin yung parameters. So, ayan yung mga parameters. Titingnan namin yung amperahe, yung PSI, yung pressure. Ayan, yung running hour mga idol. So, napaka-importante niya mga idol para yung running hour, nakikita kung kailan siya i-maintenance ulit. So, yun yung kahalagaan ng running hour sa isang mga makina mga idol. Tapos yan, oil level. Titingnan ko rin mga idol. Hindi lang yung mga idol, yung mga parameters na nakikita sa monitor ang tinitingnan ko. Siyempre, yung kondisyon ng makina, yung vibration. Kung ano yung nadidinig mo, baka medyo umiingay na yung motor. So, ganun. So, ito, Sol air compressor. So, ito naman kabila ay Kaiser air compressor mga idol. So, i-check ko rin yung mga parameters mga idol. Punta ako sa compressor. Ayan, system, pressure, internal pressure, ADT. So, yung ADT mga idol, yun yung amperahe. So, starting temperature. So, makikita nyo mga idol, naka 10.5 bars yan mga idol, oh. Taas ng bars mga idol, oh. Lupit. Lakas nitong aming air compressor, oh. So, yung air compressor na yan ng mga idol, naka-manual lang yan. May mga naka-PSC kami dito air compressor. Yun yung Atlas ko. Itong Sol Air at saka Kaiser. So, manual lang mga idol. So, napakadali na maintenance yung mga idol. Hindi katulad ng ibang mga makina mga idol. Napakamamahal ng mga maintenance. So, itong mga makina naman dito, international. So, kung mapapansin niyo may tubig pala dito sa aming machine room. So, mamaya ako na yun titirahin pagkatapos ko mag-checklist. So, ito yung aming high pressure compressor mga idol. So, kung nakita nyo mga idol yung isang air compressor, yung Kaiser na nauna, naka 10 bars lang yan. Ito, 12 bars. Kaya nga, high pressure compressor mga idol. Napaka taas ng pressure na binibigay niya mga idol. Kung i-convert natin yun sa PSI mga idol, yung 12 bars na yun is nasa 200 PSI yun mga idol. So, titingnan ko yung mga parameters para malaman ko yung kondisyon nitong aming mga makina. Saka kapag tinanong ako ng boss ko, may tatanong ako mga idol. Ganon din yung dapat din yung mindset mga idol. Dapat kapag tinanong kayo ng boss ninyo, alam ninyo yung isasagot ninyo para pampataas din ng performance yung mga idol. So, ito pupuntahan ko yung regenerative dryer. So, ayan yung regenerative dryer. Mayroong alarm, left tower alarm. Ayan. So, nireset ko lang mga idols. Madali lang naman yung i-reset. Pipindutin lang yung alarm. So, sa ibang mga makina kasi may mga ibang alarm. So, hindi basta-basta nagre-reset mga idol. Tip ko lang sa inyo, baka iba yung alarm niya mga idol. Baka reset kayo na reset. Yung pala ay amperahe na ng inyong motor. O reset kayo na reset, baka sumabog na inyong motor. Kasi nga, nag-high ampere na. Reset pa rin kayo na reset. So, tip ko lang sa inyo mga idol titignan nyo din yung nire-reset nyo mga idol. So, ayan si idol, kala mo naman totoo yung pinagsususulat to. Tapos, ayun, nakita na naman yung baha, So, hindi talaga makatulog si idol. Tapos na yatang mag-checklist. So, ayan. So, tinignan ni idol kung saan nanggagaling yung yung tubig. Bakit nagbabaha sa machine room. Ayan. So, ang gagawin niyan ni idol, siyempre masipag yan pagkatapos mag-checklist niyan. Ayan, re-repair yan mga idol. Meron nang nakahandang yan, pang-repair. Ayan may dala-dala ng hose yan. Nakahanda na yan mga idol Kala nyo ibahin nyo sa idol Ayan, tapos papatayin nyo muna yung bago kayo mag-repair yung makina. Ayan. Baka biglang sumirit yan, masiritan ka pa
yan sa mukha eh. Tayo muna natin mga idol. Tapos, si idol naka-air map. Kasi maingay dito sa loob ng machine room. Ayan Kita nyo mga idol, sumisirit pa yung tubig Tapos, ang ginawa niya, pinutol niya yung tali ng hose. Tapos, pinalapit niya yung nagkakamera. Ayan. Tapos, ang ginawa niya, ayan. Kumuha ng ng cutter. Ayan. Tapos, hiniwa niya yung hose. Kasi masikip na yung mga idol, luma na yan Kaya, mahirap nang tanggalin. Tapos, ang ginawa niya mga idol, yung fittings connector, ang tawag dyan, fittings connector niyang polyurethane. So, napakatibay niyang polyurethane na yan mga idol. So, kapag may kalumaan, syempre, nasisira din. So, may diskarte niya mga idol, pagtatanggal yan hindi basta-basta tinatanggal yan Kailangan i-press mo yung bungad. Tapos, para lumuwag yung So, katulad yan, hindi ko na matanggal. Pinutol ko na lang. Pahirapan pa ako. Tapos, sinalpa ko na lang mga idol dun sa connector. Tapos, ang ginawa ko, yung lumang hose na nakakabit, syempre, tinanggal ko yung reducer. So, may reducer yan mga idol. So, hindi kasi pare-parehas yung size ng hose na yan. Yung hose na yan is polyurethane. High pressure ang pwedeng dyan mga idol, kahit ilang pressure pa yan, hindi basta-basta sumasabog. Tapos, pinasok ko na sa auto drain. Yung auto drain ng mga idol yan, pag may na-sense na tubig yan, so, i-reject yan, itatapon niya sa labas. Tapos, pinapalapit ko yung nagkakamera mga idol para makita yung ginagawa ko. Ayan Mayabang yan si idol Ayan pinakita ko anong ginagawa. So, nilagyan ko na pala ng mga idol, ng lock nut para naman na hindi na tumagas. Ayan So, kulang pa sa higpit, hinigpitan ko pa mga idol para hindi makalas. Tapos, ang ginawa ni idol, uy, ang galing mag-repair. So, dinugtungan na lang niya. Alam nyo ba kung bakit? Baka kayo sabihin nyo sa akin, bakit hindi na lang yung kulay blue ang nilagay ko sa auto drain? Alam nyo ba kung bakit hindi ko nilagay yon? Malaki yon. Maliit lang yung fittings ng auto drain. Kayo naman mga idol, baka sabihin nyo, so, joke lang yung mga idol Ayan Tapos, hinalera ko dun sa hose. Papunta yan dun sa kanal. Yung kanal na yan mga idol, pupunta yan sa oil separator tank. Yung oil separator tank na yan mga idol, ang ginagawa nun, separate yung oil sa tubig. Kaya nga, oil separator Yung mga tubig na lumalabas dyan sa mga makina na yung mga siyempre, mayroon niyang langis or sebo. So, parang sa Jollibee mga idol, diba, mapapansin niyo ang baho nung separator ng Jollibee. Meron yung sebo na humihiwalay sa mga pagkain. Pumupunta sa yung mga idol, sa Laguna de Bay. Siyempre, malinis na. Hindi naman po pwede yung mga company na magtatapon ng madumi na pupunta sa kanal. So, kailangan malinis yan mga idol. So, kapag madumi yan mga idol, pupuntahan tayo ng DNR niyan. Sasabihin napakadumi nung nyo na tumatapon. So, ganun lang. Kailangan tayo ay sa ating kalikasan. Kailangan malinis pa rin yung tumatapon sa kanal. Kahit saan naman factory mga idol, may mga wastewater yan. Kailangan malinis yan. Kahit may mga chemical yan, hindi naman papansinin. May pH yan kasi tinatanggalin yung pH. Ilalagay ng chemical para maging malinis. Kasi kapag madumi yan mga idol, nagtapon tayo ng basta-basta lang dyan sa kanal, mamamatay yung mga isda sa ating ilog. Kawawa naman yung mga isda mga idol. So, ayan mga idol. Pinutol-putol na ni idol yung pinagtatali niyang cable tie. Tapos, natapos na si idol So, pinutol niya pa yung tali na dulo. Natapos na si idol. Ang lapit ni idol. Kapag kaganyan, naglilinis din niya. Tinatanggal niya din yung pinagtrabahuan niya. Tapos, bubuhayin niya ulit yung regenerative dryer na yan. Kasi kapag hindi niya binuhay yan, magkakaroon ng tubig sa production. So, ang trabaho ng regenerative dryer sa air compressor system, tuyuin yung hangin. Kasi kapag hindi mo tinuyo yung hangin, pupunta yan sa production. Magkakaroon ng tubig yung lalabas dun sa makina.
So, kakalawangin yung mga piyesa ng production. Makaka-reject. So, yan ang trabaho ng regenerative dryer. Tuyuin yung hangin. So, ayan. Ang lupit niya idol, oh. Pagkatapos magtrabaho, babacuumin pa yan. Para wala nang masabi yung mga manonood. Kayo naman, oh. Baka sabihin niyo, nagtrabaho si idol, hindi naman tinanggal yung tubig. So, lilinisin pa yan. Tatanggalin pa yung mga tubig niyan. Para pag gumala si boss, wow, ang linis naman dito. Tataas yung performance natin. So, kapag tumaas yung performance natin mga idol, alam niyo naman, kapag tumaas yung performance, tataas yung ating sahod niyan. Kung yung sahod natin ay tumaas ng 1.5 nung nakaraang taon, dadagdagan ni boss yan ng 1,000. Gagawin 2.5 yan mga idol. So, ganun lang. Kalupit. So, nasa performance yan mga idol. Alam niyo naman kapag mga regular sa factory. So, performance ang pinagbabasihan yan. So, hindi yan sumasabay sa mga government increase ha. Kapag, ang tinataasan lang ng mga government yung mga minimum. Kapag ka mga regular, above the minimum na, hindi na yan kasama. Kasi nga, mataas na yung increase niyan. So, katulad ko, hindi na ako kasama lagi dun sa ni-increase ni Bongbong Marcos na yan. So, hindi na ako maasa dyan ni Duterte. So, mayroon kaming sariling increase mga idol. So, payo ko lang sa mga nag-a-apply dyan mga idol. Sana ma-regular kayo. So, naking alwan kapag ka-regular. Mahirap din naman yung lagi ng nag-a-apply kapag ka-contractual. Every 6 months mag-a-apply ka. So, gastos yun mga idol. Mas maganda na yung regular. Maraming benepisyo. So, hindi lang yung aasahan mo yung increase ng government. Kasi kapag ka-regular ka, every year, nag-i-increase ng 2,000 o 3,000. So, depende sa performance mo. Kung ikaw ay sip-sip at ikaw ay medyo patama lang, yung sip-sip 3,000, yung patama lang 600. So, katulad ko, doon lang ako sa patama mga idol ha. Joke ko lang kayo ha. Doon ako sa patama. Pwede na yung 500 to 1,000 na increase. Okay na yun. Kontento na ako doon mga idol. At least nag-i-increase. Kasi yung pag-i-increase ng government, once in a blue moon lang yan mga idol. Pag nagustuhan lang yan, pag maraming nagre-reklamo. Pero kapag wala nang nagre-reklamo, ano yan, tataas ba yan? So hindi, di ba? Ganun lang talaga ang labanan dito sa ating lugar dito sa Pilipinas. So, ang lupit ni Idol talaga namang pinakalinis-linis ng ISO. Ayan, oh. Binacuum pa, oh. Lupit, oh. Wala talaga akong masabi dito kay Idol. Napakasipag na bata na ito. Ayan, oh. Tinira pa yung ilalim ng makina, oh. Ang lupit! Sobrang lupit mo talaga, Idol. Siguro, mataas ang increase nito. Ilang beses ko ba sasabihin sa inyo? Yan lang. Tama lang yung increase natin. So, trabahong ano lang tayo. Pang pamilya. Pang isang pamilya lang, mga idol. Ayan. Nadali ko na mga idol. Natanggal ko na yung tubig. Ang gagawin ko naman mga idol, siyempre, yung tubig na yan, sabi ko nga sa inyo, ay may kasamang langis. Siyempre, may nakahanda na rin ako niyan na squeezer at mop at sabon. Yung sabon na yan mga idol, siyempre sabon yan. Ano bang ginagawa ng sabon? Mag-remove ng stain, i-remove niya yung langis. Siyempre. So, kapag gumala si sir, tuyo na yan dyan mga idol. Makikita ni sir, ang lupit talaga ng bata ko. Pwede ko na itong increase ng 550 So, okay na yun mga idol. So, tutuyuin niya ni idol, oh. Ang lupit talaga ni idol. Pulidong magtrabaho yan si idol eh. Kala nyo, rubing technician lang yan. Hindi yan basta-basta nagrurubing lang.
kapag ka may nakitang abnormalities yan sa mga makina, re-repairin yan. Yan, katulad yan, simpleng gawain, kayang-kaya nyo yung mga idol. So, pagka ganyan, iisipin nyo rin yung kapakanan ng iba. Kapag ka may gumala dyan, baka madulas. So, nilinisin nyo din mga idol. Ganon din naman tayo, ganon din yung iba sa atin. Pag gumala tayo, dapat tuyo, mayayamutin tayo kapag kabasa. So, ganon dapat yung ating mindset mga idol. Hindi lang yung kapakanan natin yung lagi nating isipin. Dapat kapakanan din ng iba mga idol. Dapat ganon lagi yung ating mindset. So, malapit na palang matapos itong video na to. Puro kayabangan lang ang pinagsasabi ni idol. So, maraming salamat sa inyong lahat mga idol.